Hinatulan na makulong ang 13 Pinay sa Cambodia na pinagtrabaho doon bilang surrogate mothers. My goodness. Doon po sa mga tatanong, ibig sabihin ng surrogate mothers na sila po ay magbubuntis para sa iba. Para sa iba. Oh, yung kanilang baby na idadalhin ay ibibigay nila doon sa nagbayad. 4 na taon kada isa ang sentensya nila dahil sa partisipasyon sa pagbebenta ng sanggol. Nasa linya si Yusek Ed De Vega ng DFA. Magandang umaga, Yusek. This is Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Good morning, sir. Magandang umaga, Congressman Erwin and Aljo. Opo. So, paano ito? Pwede pa bang mag-apila or wala na? Final executory na ito yung kulong para dito sa 13 kababayan natin, Yusek. Well, final, pero meron ng somewhat magandang balita. Yung 4 years binawasan, 2 years na ngayon. 2 years lang. Na lang. Kasi may nakitang mitigating circumstances. Kasi ang worst case scenario niyan, kung kinasuhan sila for violating their crime against surrogacy, pwedeng 20 years ang kaso. Ang ato yan. Pero ang nangyari, dahil nandun yung mga abogado natin at embassy, nakiusap, diplomatic, gumamit na lang ng ibang crime, yung human trafficking. Para ganun. Kasi mga willing victims ng mga to, mga babae natin, no? Alam nila yung gagawin nila. So, buti, 2 years lang. Pero habang, kahit na may 2 years, tingnan natin kung maaaring pwedeng ipapardon para marami pwede mangyari in 2 years. Maaaring pauwi na, gano'n. So, at least, hindi lalagpas ng 2 taon. Pero papala na to sa mga ibang mga Pilipina, bayan natin. Ang problema kasi nito, Yusek, sabi nyo, willing victim. Alam nila na yun ang papasukan nila, na mabubuntis sila doon. Ewan ko kung magkano. Would you happen to know magkano ang bayad sa kanila sa pagiging surrogate mom, Yusek? $10,000 to $12,000 per baby. Sus Mario Septen. Pero baby nila yun, Yusek, di ba? Grabe ito, no? Kinarga nila sa sinapupunan. Hindi nila DNA. Kinarga nila sa pupunan, pero hindi nila kamukha. Pero, nangako sila na iuwi lang nila. Nako. Kukup-kupin nila. Nasaan na yung mga baby nila ngayon, Yusek? Well, hindi lahat ng anak pa, no? Buntis yung iba. 2 na ng anak. Yung iba buntis pa. Yung iba, dalawa. Nanganak, hawak ng hospital, no? Pero ang promise ng embassy at saka nila mismo, sila nang alaga. Meaning, hindi na ibebenta. Yosek, may tanong ko lang. Ito ba to artificial or natural insemination ito? Ang pagiging surrogate nila. Artificial ito. May inject yung sperm, no? Sa Thailand ginawa. Galing doon sila in-inject. Alam mo, sir, maraming ganitong issue na nagpaparescue dahil ganito. May pamamaraan kaya na madidetect natin dito or kaso nang pupunta sila ng Thailand nagpapanggap ng mga turista tapos tatawid papunta sa Cambodia. So there's really no way na ma-prevent natin ito, Yusek. Okay. Ang analysis namin ganito, no? First time nangyari ito, alam namin. Tingin ko may nabiprevent tayo kasi palaging may na-offload. Palagi, ang araw-araw may ino-offload yung BI, yung mga sasabihin hindi kay turista, tapos hindi nila papasakay. Pero may mga nakakalusot. So ang sagot yan, pwede bang gawin? Ang tanong talaga, yung pwede ba maging 100%? Zero mistakes. Hindi natin matitiyak yon. Pero, alam nyo, yung surrogate yan, maaring mas marami pa yan sana. Kung hindi lang na bablock dun sa pero ang the best talaga, advice to the public ngayon, nangyari ngayon, ang tingin namin naman, even for 2 years, makakanap tayo payagan silang pauwi, no? Alright. Makakanap kami ng parang. Pero, advice sila sa mga kababayan, hindi to legal sa Thailand, sa Cambodia. Huwag nyo tanggapin yan pag inalok sa internet. Okay. Internet ang nag-aalok yan. Alright. Sir, another issue, yung pagpapawi kay Mary Jane Veloso, meron na po ba tayong date kung kailan siya makakabalik sa ating bayan?
Yung DOJ kumakausap ngayon sa Indonesia, may meeting sila mga Minggo at malalaman natin. Malalaman natin galing DOJ. Alright. Kasi legal issue na yan, hindi na Tama, bilateral issue. Alright. Mabuhay! Maraming salamat po, Yusek Ed de Vega. Thank you, sir. Thank you. Always a pleasure. Thank you po.